A lot of families exist today because the mom chose to forgive. Kahit gaano ka kapagod, hindi ka pwedeng mapundi. Dahil pag napundi ang nanay, delikado ang pamilya. Kaya dapat laging shining bright lang nanay. Pero ang galing nga ng nanay kahit broken on the inside, umiilaw pa rin sa tahanan. Tsaka dito natin makikita na may rason ang lahat ng pagsubok sa buhay. Gaano man kasakit, kung may pinagdadaanan tayong pagsubok ngayon sa buhay, hindi natin agad makikita kung ano yung reason. Parang while going through the storm, huwag mong i-analyze kasi sa kakaisip at kakaisip mo, lalo kang malulugmok at madidepress. Basta ang goal is malampasan ko to. A mother's role in the family is incredibly powerful. Many families thrive because of a mother's resilience, but I also think it's unfair to expect moms to always stay strong, no matter what. Moms are not superhuman. They're people with limits too. If a mom burns out, it's not just on her. It's a sign the family should step up and support her. Moms shouldn't feel like they have to carry the entire family alone. It's a partnership, and everyone in the family has a role to play in keeping the light shining. As a family, sometimes we just have to focus on surviving the storm. It's not always about understanding the why in the moment. It's about getting through it. But let's also make sure moms know it's okay to ask for help when they need it. Families are strongest when everyone works together, not when all the pressure is placed on one person. Bukod sa practical help, kailangan din ng emotional na suporta. Kapag may pinagdadaanan ng isang nanay, may sakit na anak, problema sa relasyon, o personal struggles, dapat maramdaman niyang naririnig at naiintindihan siya. Importante ang open communication sa pamilya. Kailangan ng safe space kung saan pwede niyang ilabas ang nararamdaman niya nang walang judgment. Makinig ng mabuti, magpakita ng empathy, at magbigay ng words of encouragement. Malaking tulong ito para sa kanyang well-being at resilience. Hindi selfish ang pag-aalaga ng sarili ng isang nanay. Kailangan niya ito. Hindi pwedeng mag-alaga ng pamilya ang isang burned out na nanay. Importante na hikayatin siya na magpahinga, mag-enjoy sa mga hobbies, o gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Pwede naman magtulungan ang pamilya sa mga responsibilidad o magbigay ng time para mag-relax ang nanay. Ang well-being ng pamilya ay nakasalalay sa well-being ng nanay. Ang kanyang happiness at health ay hindi luxury, kailangan ito. Iwanan na natin ang ideya ng supermom na kaya niyang gawin lahat ng mag-isa. Gumawa tayo ng kultura ng shared responsibility kung saan lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtutulungan para sa well-being ng tahanan at ng bawat isa. Ibig sabihin aktibong makilahok sa mga gawaing bahay, mabigay ng emotional support at makipag-usap ng bukas. Ipagdiwang natin ang lakas at resilience ng mga nanay, hindi sa pamamagitan ng paglalagay ng sobrang bigat sa kanila, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng supportive at collaborative na pamilya kung saan lahat ay umuunlad. Ang pag-e-enjoy ng mga ina ay isang regalo, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang buong pamilya. Ang isang masayang ina ay magiging mas mahusay na ina, asawa at kaibigan. Kaya mahalagang hikayatin ang mga ina na maglaan ng oras para sa kanilang sarili at maghanap ng mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Kaya mommies out there! Huwag ninyong kalimutan na kayo ay mahalaga at espesyal.